walking in the Spirit of God. Walking in the Spirit of God. Naglagay po ako ng kalapati kasi kalapati is the sign of the Holy Spirit. Do you remember when Christ was baptized, the Holy Spirit descend? Bumaba siya, di ba? As a Holy Spirit. Signifies as a Holy Spirit. So, dahab signifies purity. Holy Spirit, that's why pag nakita niyo po yung white means purity or holiness. Pakisabi holiness. Pinaka-importante na word sa kingdom ay word na holiness. So, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ito na bago tayo mag-walk, kasi mahirap naman mag-walk pag hindi na born. So, bago lumakad, mahirap yun na may nakita kang naglalakad na hindi pinanganak. Nakakatakot yun. Kaya ang tama ay kailangan munang ipanganak. Pero pag-uusapan po natin, simula ng ipanganak ka spiritually hanggang sulumakad ka. Ngayong buwan ng Mayo, yun ang pag-uusapan po natin. Kasi iba po ang lakad ng buhay spiritual at buhay sa laman. Magkaiba po ang buhay laman at buhay espiritu. Dapat po natin itong maintindihan. So, ngayon, himay-himayin po natin. Part 1, bakit? 8 po to. So, ayaw ko pong matagalan. Kaya gusto ko, 4 lang munang ibibigay ko sa inyo ngayong linggo. So, yung 4, next week naman. Kasi series, tama? So, kaya sabihin mo sa katakin mo, huwag kang mawawala next week. Para makumpleto mo itong series na to, okay? So, ngayon, simulan po natin. Yan, may nilagay po akong bata, signifies as a born. Pinanganak. So, all of us are born on the flesh. I was born, okay, ito lang para mas maglagay na lang ako ng halimbawa. Nalimbawa ko na lang aking, pasensya na dahil mas maganda na maghalimbawa kasi pag kayo ang ginamit ko, baka magkamali ako. So, pinili ko na lang po yung akin. Ano po? Pero pwede rin nyo po ito gawin sa inyo. Naglagay lang ako ng pattern. So, flesh and spirit birth. So, meron pong 2 kapanganakan dapat ang isang tao sa mundo. So, ito po ang una. I was born physical or born in the flesh February 4, 1981. Yan, nagkabukingan na. Amen? February 4, 1981, I was born in the flesh. Ito, nakikita nyo to. So, that's why I am 44 years old. From the day I was born on the flesh. This born was connected to Adam. This body was connected to Adam because Adam was the first man na nabuhay di sa kinabaan. And Adam, pakato sa kay, tawag siya na kay Abel, kay Cain, diretsyon ka na, pakalisakon. Yan. So, ibig sabihin, I am the child of God in flesh through Adam. In the flesh. I am child of God in the flesh through Adam. Pero not all people was child of God in spirit. Maliwanag po. I hope naiintindihan mo po. So ngayon, ayan, nag-aral ako, nabuhay ako 1981, 1988, 1994, nag-aral ako sa elementary. So sa Monreal Central Elementary School, kompleto. So, 1988, nag-graduate ako 1994. 1994, 1998, nag-high school po ako. Then, I come to know the Lord 1999. Nasa college po ako noon. August, nilagyan ko kasi hindi ko matandaan kung anong araw talaga. Alam ko buwan. August, nilagay ko na lang ng 8 kasi para mayroon kayong identification. August 8, 1999, I was born in the Spirit. Amen? So, paano ka, pastor, na born in the Spirit? Yun ang pag-uusapan po natin. We must born in the flesh, but we must born in the Spirit. Flesh is for the world. Kaya ito worldly. Worldly ang flesh because born from the world. Kaya ang gine-crave ng flesh na to is for the world. Lahat ng nakikita nyo, flesh, lahat ng mga desire na nakikita nyo, nararamdaman ko, na nararamdaman mo, pare-parehas tayo. Kasi we are all born on the flesh. Maliwanag po ba? Nagkakasala ako, kumakain ako, nagsisinungaling ako. Pare-parehas tayo. Because we are all born on the flesh. Magkaiba lang tayo ng araw ng kapanganakan. Ang iba sa atin, mga bata pa rito. Ang iba sa atin ay, pero katunayan na nag-i-exist ka, so yung birthday mo magpapatunay na isinilang ka sa, you're born on the world, on the flesh. So, pero hindi lahat po sa atin born on the Spirit. I was born on the Spirit August 8, 1999. So, I received Christ as my Lord and Savior
So that's the day I was born on the Spirit. So 1999 to 2027, ilang taon na? 26. Oh, I am 26 years old on my spirit, in my spirit, spiritually. I am 44 years old, so ibig sabihin, half of my life na pala. So, ang katunga sa old, sa flesh, ang katunga sa spirit. So, pero nilagyan ko po ng gap, kasi iba po ang buhay na pang spiritual. Iba ang buhay na pang laman. Amen? So ngayon, paano yun nangyari, Pastor? From flesh and spirit. So, papaliwanag ko po. So, why I need to be born in the Spirit? That's the question. Why I need to be born? Yes, we are all born in the flesh, but you must. Actually, yung word na need means kailangan. Actually, ang sabi ni Lord, must. You must born on the Spirit. You need. Lahat ng tao need to born in the Spirit. Kung paano pinanganak tayo sa laman, sa Espiritu din, need. Pakisabi sa katakin mo, kailangan talaga. You need to be born in the Spirit. Makikita nyo mamaya, why you need to be born. Lahat ng tao, wala pong exempted. Okay. Ito po ang number one reason why I need to be born on the Spirit. Number one, because the flesh cannot produce spiritual life. Yung laman po, kahit, tingnan niyo po si Solomon. Si Solomon ang lalaking pinakagwapo sa buong sanlibutan. Wala nang gagwapo pa kay Solomon. Bakit? Ang dami niya ng asawa at kabit. So, mayroon siyang lehitimong asawa na 700, I think 700, if I'm not mistaken. Tapos mayroon siyang 1,000 plus na kabit. Pero wala isa man anak si Solomon na naging spiritual. Wala. They are all born in the flesh. Kahit ikaw, kahit gaano mong kaganda, kagwapo, mag-asawa na napakarami, mag-anak ka na napakarami, ang lahat ng ilalabas mo will be result born on the flesh. Maliwanag po ba? Ngayon. Kaya, bakit kailangan natin maborn in the Spirit? Kasi nga itong laman, kahit karami pa na maasawa o maanak, flesh pa rin ang ilalabas. The Bible says, human can reproduce. Human can reproduce only human life. Ito po ang kailangan natin. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Sino daw po ang nagbibigay ng spiritual life? Holy Spirit. I will give you an example. Mary was a virgin woman. Dalaga si Mary. Dalaga, ha? Pag sinabing dalaga, wala pa po siyang lalaki nagkaroon ng sexual contact. Wala talaga kasi as in Virgin Mary. Kaya siya, Virgin Mary. Walang lalaking na-contact sa kanya. But the Bible says, when the Holy Spirit, nang nilukuban si Mary, when the Holy Spirit come, makinig, when the Holy Spirit, kailan? Come. When the Holy Spirit come, Jesus was born inside. Ano pong nangyari? The Holy Spirit pumasok doon. Kaya si Jesus po, wala po siyang tinatawag na, wala po siyang kahit katiting na dugo na galing sa tao. Kasi nagkakaroon lang po ng dugo, o ibig sabihin, yung magkakaroon lang po ng flesh na desire, ang isang tao, kapag yung mag-asawa, yung babae lalaki nagkaroon ng contact, magsasanib yung kanilang sperm. Pag nagsama ang sperm ng lalaki at babae, mag-result sa bata. Pero kakaiba kay Mary. Kasi si Mary, ginawa lang po siya, kung sa Bisaya pa, ginawa lang po siya na karorong. Ano ba karorong? Mas bate nyo. Bakayan, sorry. Bakayan para mailabas si Jesus, para maligtas yung tao. Makinig. So ngayon, ang nangyari, pumasok. Kaya wala pong bahin dito si Mary. Ginawa lang po siyang bakayan para mailabas si Jesus, kasi kailangan po natin ng holy man. Kasi we are all sinner. Then, the Holy Spirit, sino nangyari na lumabas? Si Jesus. Human can only reproduce human life. But we need the Holy Spirit. Shall we clap the Lord? You need the Holy Spirit for you to be born in the Spirit.
You are born in the flesh because si mama mo, si papa mo nagmahalan. Ikaw ang bunga. Amen? But to have an spirit, new life inside, we need the Holy Spirit. Is it clear? Question, why I need to be born in the Spirit? Because flesh cannot produce. I need Holy Spirit. Okay. Ngayon, number 2, why I need to be born in the Spirit? Ito po ang mangyayari. If you are born in the Spirit, you will be a child. And it takes the Holy Spirit to be a child of God. Kasi ang nagbibigay ng kapanganakan ng spiritual, yung Holy Spirit. So, because being born in the Spirit makes you a child. Makinig, maigi, makinig. Ito po, makinig. So, tingnan po natin. Sabi ng Bible, but to all who believe Him. Tinuro ko to sa youth at sa young pro. But to all who believe Him and accepted Him. Ang sabi ng Bible, He gave the right to become children of God. Ngayon, sino ba to? Sino yung Him? Who's the Him? Jesus. Who is Jesus? Ang lahat po na magiging anak ng Diyos, makinig. Ang lahat na magiging anak ng Diyos ay yung kumikilala na si Jesus ang Messiah, the Son of the living God. Those who believe and accept Jesus, Messiah, Son of the living God, then the Bible says, you will become child. So, bakit po? Ano ba to? Ano po ang mystery? Makinig kayo. Ano ang mystery dito? Ano po ang Messiah? Yung word na Messiah means Christ. Christ means Savior. Savior of what? Of your sin. Bakit? He is the Son. Who is the Son? Son of the living God. Who's God? Holy. Therefore, my Jesus, my Christ, able to save me because I am sinner, He is holy. When you declare, when you accept, when you believe that Jesus is Messiah, my Savior of my sin, the Son of God is my Savior, then sabi ng Bible, you will be my child. Kapag hindi mo kinilala na si Jesus ay, kinalala mo si Jesus na tagapagligtas mo, pero hindi ka naniniwala na siya ay anak ng Diyos, then you are not a child. But the Bible says, is it clear? Clear na clear. Those only who believe. Pansinin niyo po, bakit? Bakit napaka-importante ng word na to? Na si Jesus ang Savior, siya ang Son of the living God. Pansinin niyo po, basahin niyo po to. Ito po ang dahilan. This is the reason. Sabi ni Jesus kay Pedro na nag-declare, the first ever person who claim, who accept, who believe that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Pansinin niyo po ang sinabi ni Jesus. Who is Jesus? The Son of God. Papasahin niyo po, sabi niya, you are blessed. Teka. Sino si Simon Peter? Yung nag-declare ng, you are the Christ, the Son of the living God. The first person on earth na nagkilala kay Jesus bilang Messiah, Son of the living God. Then Jesus, ano po ang commendation ni Jesus sa kanya? Ano ang comment niya? Ito sinabi niya. You are blessed. You are blessed, Simon of John, because, makinig, basahin, because my Father in heaven has revealed this to you. And the Bible says, you did not learn this from any human being. Makinig. Yung kapahayagan na pagkilala na si Jesus ay Misaya at anak ng Diyos ay hindi kapahayagan na galing sa tao. Kundi ito ay kapahayagan ng Ama. Anong kapahayagan ng Ama? Na si Jesus, anak niya. At siya ang inyong tagapagligtas. Kaya nga sabi niya? Blessed are you, Simon. Napakapalad mo. At sino ang napakapalad ng mga tao? Yung katulad ni Simon. Na kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas mo. At dahil doon, sabi ng Bible, you have the right. Those who believe and accept Jesus, the Son of the living God, the Messiah, ano sabi ng Bible? You have the right. That's why, nangyari yan. Nagkaroon ako ng spiritual birth when I come to know Jesus, when I receive Jesus as my Messiah. Kasi sabi ng Bible, if you believe and accept
that Jesus, the Messiah, the Son of the living God, you will become the children of God. Yun po nangyari. Kaya niloot ko yan. Noong August 8, 1999, I received Jesus, my Savior, the Son of the living God. On that day, I was born on the Spirit. And now, I am 26 years child of God. I am 44 years old, child of Nelson Wardy and Merla Wardy. But I was a child of God since 1999. Ang tanong, ikaw, are you a child of God? O base anak ka lang ni mama mo at ni papa mo? Kasi kung anak ka lang ni mama at ni papa mo, ang buhay mo pang mundo lang. Pagtapos mo, pag-graduate mo, pagpamilya mo, pag-anak mo, pag-gurang mo, pagpatay mo, paano yung next life? Kaya yun sinabi ng Lord, seek you first the kingdom of God. Why? The kingdom is permanent. The world is temporary. Okay. Ngayon, sabi ng Bible, they are reborn not with physical birth. Ang pagiging anak po natin kay Kristo, makinig. Ang pangtanggap mo kay Jesus at pagkilala mo sa Kanya na anak ng Diyos, basahin sabi ng Bible, sabi nga, you will be child of God. At ang pagiging anak mo, hindi ito agagawa ng sino man tao. Basahin nyo, they are reborn not with physical birth, resulting from human passion or plan. Makinig, basahin na malakas. But a birth that comes from God. Yung kapanganakan mo, spiritual, hindi galing sa iyo. Walang sino mang gumusto nun. Ang Diyos ang may plano nun. Na pag kinilala mo ang kanyang anak, ngayong tagapagligtas, sabi niya, you will be my child. Sa kaharian po ng Diyos, yun po ang kinikilalang mga anak. Yung kumilala kay Jesus at tumanggap kay Jesus. Kaya kung ikaw ay tumanggap, kaya kung ikaw ay kumilala, palakpakan mo ang Panginoon kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kaya dapat may rason ka para magsaya. Amen. I am a child of God. Okay, ngayon, ito po yung being born in the Spirit means when you believe. Ano ang born in the Spirit? Makinig. Ano ang being born in the Spirit? Pakibasa. When you believe and accepted Jesus, the Son of the living God, as your Messiah, God the Father give you the right to become children. Ang tanong, lahat na ba tumanggap? Lahat na ba naniwala na si Jesus na anak ng Diyos ang iyong tagapagligtas? Okay. Mamaya, tatanungin kayo, anong buwan, anong araw kayo pinanganak? Kasi mayroon pong kapanganakan sa pisikal. Tanda nyo nga ni. Grabe pa, actually sabi ko na makilala ko Panginoon, dapat ang pinakamasaya palang selebrasyon ng birthday, hindi yung salaman. Okay, ito po, makinig sa pangatlo. Okay. Being born in the Spirit makes you a child. Kaya kapag hindi ka ipinanganak sa Espiritu, hindi ka po anak ng Diyos. Pag pinanganak ka sa banal na Espiritu, aariin kang anak. Makinig, ito po ang pangatlo. Flesh can only produce human life. Pangalawa, because being born in the Spirit makes you a child of God. That's why you need to be born in the Spirit. Okay. Pangatlo, why I need to be born in the Spirit? Ito po ang pangatlo. Because the Spirit gives you a new heart and a new spirit. Napakahalaga po nito. Napakahalaga. Dahan-dahanin ko po. Tingnan niyo po yung bata. Imagine nyo. Mayroon dito tumanggap sa Panginoon. Sino po dito ang tumanggap ngayong taon lang sa Panginoon? Taas ang kamay. Okay, si Ramel. So, siya lang. So, syempre, dahil may bagong buhay ka, mayroon kang bagong puso. Bagong puso, tama? Mayroon kang bagong spirito. Makinig. Ito ang dahilan bakit maraming nakukompuse nung na-born again sila. Kasi, parang namamagitan, parang may namamangka ka sa dalawang ilog. Na hindi mo maintindihan kung saan yung parang kanta ni Juan, parang kanta na, sino
ang pipiliin ko. Parang ganun yung buhay mo. Yung ano ba talaga? Kasi hindi mo naunawaan na magkaiba ang buhay sa Espiritu at magkaiba ang buhay sa laman. Pansinin niyo po, yung dati mong puso, makinig kayo, ang dati mong puso sa laman, iba po ang pinipintig niyan. Ang daming pinipintig niyan. Amen? Pintig na pangmundo. Lahat ng pintig ng puso mo sa laman, pintig na pangmundo. Note, nang makilala mo ang Diyos, nag-iba ang pintig ng puso mo. Because sabi ng Bible, you will have a new heart. Iba na yung passion mo. Iba na yung gusto mo. At mayroon ka ng new spirit. Pag nagkakamali ka, natatakot ka na. Dati, kung makamuda ka, kung makahimukan sala, walang bakudangan, walang hadlok. Pero nung tinanggap mo ang Panginoong Isus, abay, baga nag-iba. Ano ba yun? Minsan nasasampa doon pa. Puso. Pero ang bagong espiritu. Anong klaseng espiritu? New spirit. Clean. Holy. Oh, come on. Kaya every time na nagkakasala ka, parang ako, I remember, nandun ako sa Lukban, when aram ko po na I received Christ, I received the Holy Spirit. Makinig, I received the Holy Spirit. Paano, Pastor? Marami po kaya dapat maintindihan niyo po ito, na mayroong pong mga nangyayari sa spiritual na hindi kayang intindihin, maliban na lang spiritual ka mauunawaan mo. Ito po, dahil nung maborn again ako, 3 months pa lang ako maborn again, nakaranas po ako sa tinatawag na speak in tongues. Speak in tongues, ganito po. Yung speak in tongues, yung salita na hindi normal na salita. Katulad nito pag-uusap natin. So, a broken syllables. Bakit po? Nung ako po ay mag-speak in tongues, makinig kayo. So, habang magkakaiba po ang pag-speak in tongues, so, kasi walang gawain. Nasa bahay po ako, alas 9 ng gabi. Sabi kasi ng pastor, manalangin. E di, syempre, masunurin bata. So bago matulog, nananalangin. Nagpipray ako. Nung nagpipray ako, nakatulog po ako. Alas 12 ng madaling araw, nagising po ako at nagulat ako dahil alam ko nakatulog ako. Pero bakit may nagsasalita? Okay, kung ikaw yon, ano ang mararamdaman mo? Okay lang ba sa'yo yun? Hindi ka kaya magtataka? To be honest, natakot po talaga ako. Kasi hindi naman napaliwanag sa akin na merong ganong karanasan na mararanasan isang tao. At bigla na lang po ako nagsasalita na hindi ko po naiintindihan. At sa sobrang takot ko, dahil alas 12 ng gabi, tulog, buti na lang wala pong nagising na mga kabord. Katulad nyo din ako nag-aaral noon. Second year college ako. Sino dito second year college? Ramil, kayo na nga talaga. Mga second year college, tinatawag ng Panginoon yun eh. Praise be to God. Salamat sa Panginoon. Katulad ko nyo, ayaw ko din. Ang iba sa inyo dito, napilitan din. Talaga, matuod lang. Sa ginibite pa ako. Anyway, ang sabi ko pa talaga, di ako masimba. Kasi, Katoliko ako, Roman, mamatay kung din kami, nabuhay dito kami, magpapatay. Mga ganun ng mga paninindigan. Pero nang naranasan ko ang Diyos nung gabi ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng mundo. Amen. Alam niyo po nangyari? Nagsalita po ako nang hindi ko maintindihan. Ang tawag po doon, baby talk spiritual. Ang ibig sabihin ng speak in tongues, baby talk. Sa mga bagong panganak pa lang. Di ba ang bata? Si Maki, yung anak namin, si Dandan pala. Yung anak namin, di ba? Kaso nga lang, lugi ako kasi lagi diyang mama. Oo, si Dandan. Mama, puro na mama. Dada naman. Mama. Kaya naman siya, mama. Pag makita ko, mama. Dada. Tinuturuan kasi, tawag sa akin, lahat na makita niya, mama. So, my point is a baby talk. So, naglalanguage sa salita siya. Nung gabi ngayon, nagkaroon ako ng baby talk. Nag-spiritual talk ako. Siyempre, hindi ko naman alam. 19 years old, nag-baby talk.
Katawa-tawa yun pag may nakikita sa'yo. Tama? Sa boarding house niyo, mangyari sa inyo yun. Sabi nung buang na yun. Kaya niya sabi na, buang na. Kasi hindi na naiintindihan na you are talking spiritually. So, yun. So, mayroon kasi akong bagong puso. Mayroon akong bagong spirito. Siyempre, mayroon bagong language. How you going to communicate God kapag wala kang language? Yun. Doon nagsimula. Pero actually, pagkatapos nun talaga, natakot talaga ako, mga kapatid. Kaya, pag dumating isang araw, dalawin kayo ng banal na espiritu at makipag-usap sa inyo at nag-baby to ka, huwag kang matakot. Alam niyo po, matuwa ka. Kasi ibig sabihin yan ang katunayan na anak ka ng Diyos. Kasi bakit? You start to communicate to your Father. Hindi mo maunawaan yon, but your spirit. Salamat. So, ngayon, akita na. Pansinin niyo po, sabi ng Bible ha, makinig kayo. Ito po sabi, wala pa po tayo ha, hindi pa tayo dumarating, wala pa pong mga kingdom citizen, nandun pa lang kay Isaiah, kay Ezekiel. The Bible says, I will give you a new heart. Old Testament to ha, I will give you a new heart, I will put a new spirit. Okay. In you, makinig, I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Word in fact, very true. Bakit? May mga time na ayoko talaga magsimba. Katulad nyo. Nung bago din ako, yung andyan na may kumakatok na, ada tabi si Gilbert, sabihin nyo wala. Yung mga tipong ganon. Kasi, pero alam nyo po, along the way, habang nagsisinungaling ako, parang ang hirap. Tapos, nung yung matagal na po, yung tumutugon na ako ng konti. Nung mak-quote po ako ng presence ni Lord, yun na yun. Naging responsive na po ako. To the point na I give my life to Jesus. To the point na kaya ko na pong iwanan ang aking profession to serve the Lord. To the point, I am here right now teaching you about the Lord Jesus Christ. Amen. So ngayon, anong sabi ng Bible? Anong sabi? I will give you new heart, new spirit. In you. A spirit in you. At ang kasunod, and I will put my spirit. Oh, wow. Iba na yun. Iba na yun ha. I will put my spirit in you. Makinig. Iba po sinabi niya na, I will put a new spirit. At ang sabi niya, I will put my spirit. So, yung Holy Spirit na papasok sa atin, yun ang magbibigay sa atin ng new spirit. Ang dati mong buhay na makasalanan, ngayon, magiging buhay na banal. Amen? Mayroon ka ng espiritong malinis. Kaya mayroon ka na rin pong konsyensyang malinis. Hindi ka na po yung feeling guilty. Bakit? When the Spirit of God is in you, mawawala po yun kasi magkakaroon ka ng bago. Bago. As in bago. Hindi po siya yung tawag nito, kinumpuni. Bago. Pakisabi, bago. Kaya yung bagong buhay mo kay Jesus, makinig, malinis po yun. Bakit? Galing yun sa langit. Your new life is from above. Kaya wala po yung kasalanan. Yung bagong buhay na mayroon ka, wala po yun. It's pure. Saan yung makasalanan? Ito. This flesh, punong-puno. Pero yung pumasok sa akin na new spirit is pure. Shall we clap the Lord? Why? The Bible says, eto na po, kinonfirm ng Roma. Old Testament to ha? Old Testament. Ano sabi ni Ezekiel? Nag-prophesy siya, darating ang panahon, ibibigay ng Diyos, magkakaroon kayo ng bagong puso, magkakaroon kayo ng bagong espiritu, at ipapadala ko ang aking espiritu. Sabi ng Diyos. Yan po. Ito po ay New Testament. Kinonfirm po ni Pablo. In the book of Acts, makinig kayo, in the book of Acts, sinend ni Lord ang Holy Spirit. When the Holy Spirit come, yung mga tao po na nandun, bigla po sila nagtangs. Nagsalita sa iba't ibang
wika. Nag-baby talk. Ang daming pinanganak ng araw na yon. Almost 3,000 people. Isang araw lang. Oh, wow. At ito na po, sabi ni Pablo, makinig, basahin nyo itong maigi. For His Spirit, nakita nyo po big letter, means Holy Spirit. Join with our spirit to affirm that we are God's children. Wow! Kung naiintindihan nyo po to, makinig kayo. Ang sabi po dito, yung Espiritu ng Diyos o yung Holy Spirit, papasok, di ba, binigyan tayo ng bagong buhay? Join! Kaya kung nagtatanong ka kung born again ka, ikaw mismo makakasabi ka kung hindi o born again ka. Bakit? You have new spirit. Meron kang bagong buhay inside. Is it clear? Ikaw mismo makatestify ka if you are born again o hindi. Bakit? Meron kang espiritu ng Diyos at may bagong espiritu na meron ka sa loob. Pag wala ka ganon, mag-repent ka na. Kasi ibig sabihin, wala ka pang bagong buhay. Pastor, paano ko po makukonfirm na merong new spirit? My question is, kumusta buhay mo? Kasi yung buhay mo, ang magpapatunay na talagang totoo ang pagtanggap mo sa Diyos. Makinig po. Ulitin ko. We are citizen. Pag sinabi pong citizen, mamamayan. Ito po ang kasunod para mas maintindihan po natin. Okay, confirm na po. Sabi si Ezekiel, I will give you new spirit, I will give you new heart, I will give you my spirit. O sabi ni Pablo, sa mga tumanggap sa Panginoon, sabi ni Pablo, for the Holy Spirit, join with our new spirit and affirm, confirm that you are children of God. Okay. Pang-apat, dito na ako magtatapos. Why I need to be born in the Spirit? Number 1, because flesh can only produce human. Number 2, being born in the Spirit makes us a child of God. Pangatlo, so ngayon, pag ikaw ay na-born again na, meron ka ng bagong tibok. Kaya ang tibok ng puso mo ngayon, puro sa Panginoon. Tinutubok mo na lagi ang Panginoon. Dati wala kang tibok sa Panginoon. Pero ngayon, mayroon na. Pag pinag-usapan ng Panginoon, dati pag pinag-usapan ng Panginoon, wala kang pakialam. Pero pag pinag-usapan ng Panginoon, naluluha ka na, natatouch ka na, naiiyak ka na. Amen? Bakit? Tama sa Bible, you are a child of God. Ito po, last. Number 1. Because, ito si Ramil, because Jesus said absolutely necessary to enter God's kingdom. Ito na po. I hope everyone is connected. Please. Huwag mo na mag-uusap, makinig po muna. Okay. Nakita niyo po yan? Sabihin natin na ito na si Ramel. Ramel, ito ang bagong buhay mo, ha? Ikaw yan. Yung anak ni mama mo. Sino ang pangalan ni mama mo? Jolie Kag, asa papa mo? Serapin. Okay. Anak ni Jolie at Serapin, si Ramel. Ayan, ilang taon ka na, Ramel? Okay, 20 years old na siya na anak ni Jolie at ni Serapin. So ngayon, pero ito, anak ka ng Diyos. Ilang buwan ka pa lang. So, napansin niyo po, yung flesh mo, dito talaga yan. Pangmundo. Pero makinig, ito yung bagong buhay mo, pangkaharian. Yung bagong buhay natin kay Kristo, kaya sabi ng Bible, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Kaya sa mga tumanggap sa Panginoon, being born again is not a name of a group. You must be born for you to enter, for you to live in the kingdom of God. Kasi kung hindi ka ipapanganak, hindi ka pwedeng tumira doon dahil hindi ka naman citizen. The only people who will live in the kingdom is the citizen. Makinig kayo sa akin. Sabi ng Lord, my kingdom, sa pagtanggap na, sino ba tinanggap natin? Di ba si Lord Jesus? We receive Him as Lord and King. Sabi ng Lord, wala kayong makikita na kaharian kasi ang kaharian ko nasa inyo. I am the kingdom.
You are the kingdom of God. So makinig. Bakit po? Makinig kayo sa akin, please. Please lang, please. Wag muna kayo mag-detach. Bakit tayo naglalakad sa kabanalan? Makinig. Inalis tayo ng Diyos sa kasalanan. Kaya we must be intentional in living for holiness. Bakit? Wala pong titira doon sa kaharian. Kaya, sorry sa mga religious person. Kaya si Jesus sabi niya, di ba galit na galit siya? Sa mga Pharisee? Sabi niya, you, hypocrite. You know the Bible. Naglalagay pa kayo ng mga verses. Bakit? They are religious but they are not citizen. Magkaiba po ang citizen kasi ang citizen is intentional. You must, and we must be intentional, living for God. Because we are going to come to this place, a holy place. The kingdom of God is a place of God. Hello. Kaya ang pagkadi po na Sunday, it's not, pag ginawa nyo po ito every Sunday na pumupunta kayo dito, at hindi po tayo intentional na mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa katuwiran, sasabihin ko sa iyo, you are living being a religious man. And Jesus hates a religious person. So, yung bagong buhay natin ay para sa kaharian. Ang bagong buhay natin para sa kaharian ng Diyos. Yung laman natin para to sa mga anak natin. Sa may mga asawa. O para ini sa paghanap buhay. Para ini sa pagpakaon sa aton mga anak, sa pagpadako sa aton mga anak. Pero yung espiritu na igwa ka, tandaan mo, pangkaharian yan. Kaya nga sabi ko, naintindihan ko, na dapat pala isa sa pinakadisiplinadong tao sa mundo, yung mga taga-kaharian. Disiplinado in a sense kasi ayaw nating mamuhay sa kabalustugan. Ayaw natin, kung nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, umaalis tayo doon. Bakit? Ayaw natin, we hate, we stop. Because we know kung saan ang natin pupuntahan. Alam natin kung sino yung hari natin. Alam natin kung sino yung Diyos natin. Alam natin kung saan tayo pupunta. That's why all of us here must be intentional. Alam nyo, nakakalungkot itong generation na to. Kasi this generation is a candy-coated Christian. Many candy-coated Christian. Seeing a good person but not. Amen. At sabi ng Bible, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Kasi marami mga Kristiyano ngayon, neutral. Hindi marunong manindigan para sa katotohanan, hindi manindigan para sa kaharian. Kaya kung ganyan ang kalagayan mo, sabi ng Bible, sad to say. Kaya kung nasa kalagayan ka na para bang hindi ka na mainit, lumipat ka na sa mainit. Yes. I tell you the truth. The Lord is coming. Alam niyo po ba, yung binabasa niyo sa pahayag na 7 klaseng simbahan ay simbolo ng mga Kristiyano. Simbolo, yung kasi pag sinabing church, is a person. Hindi po yun pinakita na iglesia ni Sardes, ni Corinto. Hindi po yun. Ito po ay nagpapakilala na lahat ng klaseng mga Kristiyano in the last days. Mayroon 5 o 7, I think 7 kinds of citizen in the last days. Kaya nga po, ang aking pong pakiusap, dahil tayo po ay pinanganak para sa kaharian. Sabi ng Bible, ang sinumang papasok doon ay mga anak lang. At yung mga anak, makibasa, sabi ng Bible kasi, human can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives to spiritual life. Pakibasa, you don't be surprised, sabi ng Lord, when I say, you must be born again. Dahil ang dala ni Lord dito, sabi niya, if you want to live in my kingdom, you must be a citizen. Amen. Did you receive Christ as your Lord and Savior? Be honest, tinanggap niyo na ba ang Panginoon? Kinilala niyo ba siya bilang tagapagligtas at anak ng Diyos? So therefore, if you receive, be intentional. Inaamin ko, when I come to know the Lord, 1999, to be honest, dahil hindi ko naintindihan at hindi pinaliwanag sa akin ng malinaw, kung naipaliwanag man, hindi ako interesado. Basta kay nahadlok ako sa impyerno. Di ba? Karima naman sa dito, kaya tinatanggap si Jesus kay, ikaw ba naman sabihan, kung mamatay ka na yan, hain ka makato, pambihira naman, mahadlok ka talaga. Kaya matatanggap ka talaga kay Jesus without explaining who Jesus is. So kaya, nung tinanggap ko ang Panginoon, aminin ko po sa inyo, nagkaroon muna ako ng mga ilang buwan na
Talaga kasi nakaranas ako ng kapuspusan ng banal na espiritu eh. Talaga nagkaroon ako ng banal na pagkatakot. Pero nung pagkalipas, kasi hindi naman ako guided, na dapat lagi tinuturo. Kaya nga, ang nangyari po ito po, bumaliktad ang buhay ko. Bumaliktad naman, pak! So, balik naman sa kalokohan. To the point na ayaw ko na magsimba, dumating ako sa tumakas na ako, umalis ako Masbate. Pumunta ako yun ng Maynila, sabi ko dito, malayan ako, wala na si pastor, wala na simbahan dito. So, ang ginawa ko doon sa Maynila, nagliwaliw ako, in-enjoy ko buhay ko. Alam niyo po, habang nilalayo ko ang sarili ko sa Panginoon, pakiramdam ko para ako mamamatay. Pakiramdam ko parang ako nandun sa ilang, ang dami, Maynila, yun, Maynila. 100 times siguro ang dami ng tao sa Manila kaysa Masbate. Amen? Pero pakiramdam ko para ako nasa ilang. Para ako nag-iisa. Sabi ko, ano to? Sabi ko, nagkaroon ako talaga ng tawag nito. Kasi syempre, alam ko talaga, anak na ako ng Diyos. Hindi ko pwedeng mamuhay sa ganun kong klaseng buhay kasi anak ako ng Diyos. Pero pinipilit kong mamuhay dun sa dating ako. Pero hindi po mapayag nyo nasa loob. Amen? Yung bagong buhay sa loob, nagre-revolusyon. So ang ginawa ko po, ayun, ito na. Talagang kumilos ng Panginoon. Kumilos ang Panginoon. Salamat talaga, tama talaga ang Bible. Kapag anak ka ng Diyos, anak ka talaga. Salamat na lang dahil meron akong responsive heart. Nung araw na yon, nung nag-preach ang pastor doon sa Rizal, Montalban, or a specific place, Montalban, Rizal, sa isang liblib na simbahan, hindi masyadong kilala, doon, nagsalita ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng isang preaching na hindi ko maintindihan, pero ang naririnig ko, umuli ka na! Kung di ka nga ni umuli, kitahon mo gayon. Tinan mo yon? Nasa Maynila ka, tapos makarinig ka ng ganung preaching? Hindi ka na matatakot? Sabi ko, tika lang. Andun ako sa nasa likod na nga ako, nasa gilid pa. Nasa gilid pa, nagtatago talaga ako. Habang naririnig ko, nag-auklo ako. Ano pati ko, umuli ka na. Sabi isang pastor nagpipreach, umuli ka na nga. Kung dili ka umuli, kitahon mo ngayon. Sabi ko, ginahirog ko sa talinga ko. Sabi ko, sobrang hadlo ko. Pag uli ko, pag-gabi, nagtinangis ako. Sabi ko, Lord, kung talagang tinawag mo ako, paulian ako. To be short, to make this story short, nanalangin ako at nag-decide ako, Lord, isa lang palang inaantay ni Lord, Lord, ma-serve na ako. Nung araw na yun, sabi ko, ma-serve na ako, para ako nabunutan ng tinik. Okay, Lord, boss, mauli na ako. And that day, umuwi ako, then I decided to serve the Lord. Until now, no turning back. No turning back. So, why? Since then, I live my life. Lalo na ngayon na naintindihan ko na hindi pala Kristiyano ang dinadala ko. Kaharian. Amen. Ito na po. Ito po sinasabi ko. Those who have been born into God's family, sino yon? Yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus, born in God's family. You are children of God. Do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can keep on sinning. Why? Because they are children of God. Kung nagkamali ka man sa buhay mo, kung nagkasala ka man doon, ngayon, lagyan mo na ng tuldok. Pak! Lord, ito na yung huli. And I decide to live for you for the rest of my life. Sino dito mga anak ng Diyos? Kaya nyo ba ngayong tuldukan? I challenge everyone. Mayroon kayong ginagawa na alam nyo, kailangan ko na tuldukan. Yes, Lord, I will live for you, Lord. This is the last. And I will live for you for the rest of my life. Amen. Why? The kingdom of God is a holy kingdom. And His children must be a holy children. Amen? Why I need to be born in the Spirit? Because the flesh cannot produce spiritual life. Because being born in the Spirit makes you a child of God. Because the Spirit gives you a new heart, a new spirit. Kaya yung bagong pintig niyang puso niyo ngayon, yun ang pakinggan niyo. Yung pintig na para sa Diyos. Bakit? Anak kayo ng Diyos. At sa huli, yung bagong buhay mo, hindi yan pang mundo.
It's for the kingdom. Who will wants to live for the kingdom? Amen. Sigurado kayo? Sigurado kayo? Who wants to live for the kingdom? Who wants to live for the kingdom? Now, if you want to live, actually, hindi naman kayo dapat talaga tanungin. Talaga namang taga-kaharian na kayo. Anak na kayo ng Diyos eh. Ito na lang ang tanong ko. Kasi taga-kaharian na kayo. Tinanggap nyo ng Panginoon eh. Amen? So, ibig sabihin, you are citizen. Ito na lang ang challenge. Ito ang challenge. Who will decide to live for the kingdom? Then, if you decide to live for the kingdom, decide today. Lord, today, I will live my life for you for the rest of my life. I will live in holiness. I am your child. Yan po ang kailangan po natin. Sa mundong ito, ang kailangan lang talaga natin manindigan. Amen. Sorry to compromising. Wala nang compromising. Wala na. Stop it! Yung mga paloko-loko, wala nang pasaybit-saybit. Wala nang pag mali, mali. Pag tama, tama. Who will stand for that? Wala na, sige na nga eh. Wala nang ganun. Kasi bakit? Taga-kaharian tayo. Wala namang ganun eh. Amen. We must learn to stand what is right. Kasi we are righteous. I will close for this. Alam niyo po yung sinabi ng Lord na, seek you first the kingdom and His righteousness. Alam niyo po yung word na righteousness? Yung word na righteousness ganito. Makinig kayo. Ganito, kaya sabi niya, unahin niyo ang righteousness, ang kaharian. Pag sinabing kaharian, alamin mo, pag-aralan mo kung paano mamuhay sa kaharian. Ano ba ang sinasabi ng kaharian? What is the law of the kingdom? How I live in the kingdom? Dapat yun yung nasa utak natin. Paano tayo mamumuhay? Tapos ito, how I live righteous. Ganito yon. Alam po natin na ang government, mayroon niyang mga laws. Lahat ng gobyerno mayroon niyang batas. Pag lumakad ka, kunwari sa Maynila, mayroong nakalagay yun na, di ba mayroong green light, red light, yellow light, tama? Pag nag-green light, ibig sabihin, go. Pag sinabing red light, sa sasakyan yun ha, stop. Then yellow, ano bang yellow? Ready. Slow. Wait, okay, wait yun, wait. Kasi darating yung green, tama? So ganito yon. Doon pa lang, ganito yon. Driver ka, o sabihin natin, lahat tayo driver ngayon. Nakita mo yung green, okay? Tumakbo ka na. Tapos bigla ngayon nag-red. Tumuloy ka. Ano yon? It's good not. Violation po yon. Saan yung binayolate mo? Yung traffic rules. So on that, you become unrighteous. Why? Hindi ka sumunod. You are not in line. Ang sabi ng gobyerno, sa batas ng gobyerno, kapag pumula, huminto ka. Ito, driver to eh. Salamat, wala sa atin dito, no? Walang red, walang green. Lahat green. Pero ito tama ha. Makinig kayo. Simple lang to. Ang pinapaliwanag ko, batas sa mundo. Kaya, pag sinalang mo yung batas ng rules sa traffic, batas ng Pilipinas ang binangga mo. Kaya you will become violator. Kaya pag nahuli ka, ngayon, yung lisensya mo ngayon, lalagyan ngayon ng violation. Ibig sabihin, you are unrighteous. You have an unrighteous act. Kaya pag makuha ka niyan sa lisensya mo, Brad, ano yun kayo may violation ka? You got my point? Yan. If you walk without violation, you are righteous. Yan. Sabi ng Bible, sa mga anak, are we children of God? Okay. Are we citizen? Citizen must be righteous. Pag sinabing righteous, lahat na sinasabi ng Bible, you must walk in line with the government of the kingdom of God. Kapag sinalang mo yan, ibig sabihin, you are unrighteous. Kaya sabi ni Lord, seek you first the kingdom and His righteousness. Align yourself to the kingdom. Logically. Then masabi ka, Lord, bless me. Sabi ni Lord, pambira ka. Parang damo ka ang violation Then,
Anong gagawin kung may violation? Sabi ni Lord, come. Come. May violation ka? Sabi ni Lord, come. Usap tayo. Sabi ni Lord, Isaiah chapter 60 and 58, come to me. Kaya sa lahat na may violation, isa lang solusyon. Come to the Lord. At sabi ni Lord, usap tayo. At yung puso mo na marumi, lilinisin ko. Ang ganda ng offer eh. Ang ganda ng offer ng hari. Ang sabi ng hari, may problema ka sa akin, ayusin natin. Meron ng offer. Lapit ka, mag-usap tayo, sabi natin, ayusin natin yan. Para bakit? Maging righteous tayo. Remember, we are God's kingdom. We are citizen. We must walk in line with the government of God. Ulitin ko, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, pakiusap. Huwag nyo nang dagdagan ng korupsyon sa Pilipinas. Maawa naman kayo. Amen? At ayoko po dito sa church, kahit po ang church na-adulterate na rin. Ako po ay stand. Maninindigan po talaga ako. Kasi kung walang maninindigan para sa kaharian, pare-parehos lang kayo. Maglagpadara si Lord sa dilubyo, ay damay kita tanan. Pero kapag igwas ay naninindigan sa makatanuan, kalakatan, tinan mo di ba, si Lot. Di ba? Hindi si Lord nagpadala ng salot. Dahil andun si Lot, hindi pwede madamay, matino yan. Kukunin mo na niya, alis ka na dyan, Lot. Sabi ng Bible, halos kalag ka rin si Lot bago ipadala yung dilubyo o yung apoy. Ayun ang kagandahan kapag mayroong citizen. Kaya yun ang pakiusap ko sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, sa mga nanay, sa mga tatay. Lahat tayo, walang exempted. Kasama po ako. Hindi po ako religious person. Citizen ako. Lahat tayo. Mamuhay po tayo ng tama. Kung anong sinabi ng salita. Kung mali, sorry. Yun lang naman eh. Huwag namang matigas. Kasi meron naman sabi ng Lord, ay mag-ayos tayo. Di maging mag-ayos. Yun lang naman. Pag may nagrabyado, pasensya na Brad. Yun lang naman pala eh. Ayos naman tayo. Tuloy tayo. Lakad. Amen? Dapat ganun tayo. Kasi yun ang sabi ng Bible. Pupunta tayo sa kanyang kaharian. Holiness, righteousness. Tulungan tayo. Pag may natumba, tulungan natin. Amen. Come on, let's decide. Lahat po tayo manindigan. Simula sa araw na to, wala nang compromising. Lahat dapat matino. Lahat lakad ng tanos. Amen.